Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 24 to March 2, 2025. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na rin yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. So, let's see, Gemini, what's coming, what's up with you this week? Journey. O, yung iba sa inyo, meron kayong paglalakbay. Maaring literal na paglalakbay talaga, may travel or mental journey. O, like, meron kayong mga pag-aaralan, i-research. I feel like you want to solve a problem or a situation na meron ka. Yung iba naman, importanteng paglalayag talaga, no? Baka yung iba sa inyo dyan ay, seafarer. Action. Oh, finally, magte-take action ka na dito sa goals mo. Dito sa siniset mo na intention para sa future mo. Andun yung passion sa'yo ngayon. Hindi mo na lang to iniisip. Basta. Ginagawa mo na. Sleeping man, unconscious. Some of you, merong mga important messages na marireceive kayo kapag kayo nananaginip. So, pay attention to your dreams. Isulat nyo yung mga naaalala nyo sa panaginip nyo pagkagising nyo. Kasi, nakakalimutan natin yan eh. 'Di ba? So, parang may diary ka of dreams. Tapos, sulat mo kung ano yung mga natandaan mo, ano yung nangyari. Kasi, pwede mo siyang balikan. Pwede mo balikan yun at i-analyze na ano yung ibig sabihin nun. Yung iba naman sa inyo rito, you've been sleeping on your dreams. Ibig sabihin talagang tinutulugan mo yung pangarap mo, no? So, that's why it's time for you to take action. You are finally taking action doon sa goals mo. Magsisimula ka na. Your overall energy is, the devil. So, as an energy, this is about being aware, nagiging aware ka or alam mo kung ano yung mga humihila sa'yo pababa or ano yung mga nagiging obstacle mo para makamit mo yung goals mo. Kasi maaring meron ka mga unhealthy habits. You might be in a cycle na paulit-ulit na alam mong hindi nakakabuti sa'yo. 'Di ba? Let's say for example, ang goal mo is makaipon ng pera. Pero nandun ka sa habit na overspending or bumibili ka ng mga unnecessary, mga hindi mo naman talaga kailangan. So, you have to break that cycle para mas maging focus ka sa goal mo at meron kang makitang resulta. Your challenge is the Page of Wands. See, ang challenge mo is paano gumawa ng action. Kaya sinasabi dito, take action na, Gemini. And the Page of Wands is going on an adventure. Pagkakaroon ng lakas ng loob na mag-explore. So, yun yung hamon sa'yo kung paano mo yun magagawa. Okay? So, let's see your opportunity. What is the opportunity for Gemini? Four of Cups. As an opportunity, maaring meron ka na finally mapapansin na hindi mo nabibigyan ng atensyon ng mga nakaraan na importante pala. This can be anything. Let's say, may iba na didistract na may distraction sa inyo na yun ang nabibigyan ng attention pero hindi naman yun importante. Tapos, yung kung ano yung importante, hindi mo na aasikaso. So, ngayon, you have the opportunity to finally see what is the more important, no? Kung ano talaga yung dapat mong pagtuunan ng pansin.
Your blessing is the Knight of Pentacles. This is a blessing of stability in your finances, in your resources. So, some of you, ang blessing rin ay kung meron kayong lupa, yung lupa na yan ay mag-generate ng income or magiging mapapakinabangan mo. So, lalo na kung meron ka mga itinanim dyan or may mga plano ka for your properties. So, this is going to bring you financial stability. Yung iba, maaring makakabili na kayo ng property finally. Yung gusto nyong property. You have the Fox. Beware. Katabi niya yung Devil. So, yung iba, Gemini, baka meron kayong some sort of addiction. So, when we say addiction, hindi lang naman yan pera, sugal, no? This can be anything na alam mong hindi nakakabuti sa'yo. And yan yung parang hindi mo napapansin na kailangan mong ayusin. Of course, hindi naman to mag-resonate para sa lahat. But if you feel like aware ka, alam mo sa sarili mo kung ano yung bagay na hindi na nakakatulong sa'yo pero ginagawa mo pa rin. So, it's time to let go of that. Crossroads. So, ayun, meron ka talagang decision making. Magkakaroon ka ng clarity sa decision mo about what you really want, ano yung journey mo, ano yung path na gusto mong tahakin. Kasi yung iba hindi makapag-decide dahil yung iba hindi nila alam kung ano yung gusto nila. So, first is you need to know what you really want before making a decision. Kailangan galing sa puso mo yan. Loving yourself is where it should start. Simulan mo sa sarili mo na ano ba yung gusto mo para sa sarili mo. And then, pag na-figure out mo na yun, ayun, do something about it. Parang i-treat mo yung sarili mo as a different person, pero ginagawa mo yun para sa sarili mo. You get my point? Yung parang halimbawa, imaginein mo yung ikaw nung bata ka na nangangarap. Yung maliit ka pa, no? Bata ka pa. Tapos, ngayon na adult ka na, kausapin mo yung younger version of yourself na ano ba yung gusto mo para sa sarili mo. And you have to be the protector of your younger self. Kasi, pag na-protectionan mo yung younger self mo, yung present moment ngayon, diyan magma-manifest yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo. Kasi kumbaga parang ipagtatanggol mo yung younger self mo, 'di ba? Seize the moment in life and love or lose it forever. Seize the moment. Kumbaga pahalagahan mo ang bawat oras, panahon na nandyan ka, nandito ka, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, yung mga blessings na natatanggap mo. This is being grateful and enjoying every process na pinagdadaanan mo. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.